yung grace class na tinatawag. At alam ko na marami po tayo naiintindihan. Kaya lang nagiging problema sa iba, sabi nga hindi nila fully na nakukuha ang lahat. Kasi minsan, halimbawa tulad ng pangangaluluwa, laging sasabihin by grace. Puro by grace, ang pagdala ng kaluluwa by grace. Kaya tao nagiging tamad, wala nang ginagawa. Pero hindi po yun ang pagkaunawa natin sa grasya. Sabi mo nga sa katabi mo, grasya. Grasya. Mahalaga ho natin maintindihan ho ang grasya kasi minsan ayaw na natin kumilos, ayaw na natin gumawa kasi lagi natin sasabihin grasya. It's all by grace. Laging binabanggit natin by grace, by grace. Pero remember, ngayon ang ituturo ko sa inyo ay, ang papagat po nito ay the illuminative revelation of grace. Parang ano po, nagbubukang liwayway. Ang grasya ho ay hindi ganun kadali makuha o maintindihan ng tao. Ito po ay parang bukang liwayway. Sabi mo nga bukang liwayway. Pag sinabi bukang liwayway, madaling araw, nag-aagaw ang dilim at sa kaliwanag at little by little hanggang mag-fully na maging maliwanag sa atin. Amen. Ay, nako. Sabi mo nga sa katabi mo, Amen. Amen. Isipin tayo kapatid, Amen means be it unto me. Mangyari po yan sa atin. So, ulitin ko, the illuminative revelation of grace. Umpisahan po natin. Sige, next kapatid. Tingnan po natin sa Bible may by Christ. Mayroon pang tinatawag na in Christ. Mayroon tinatawag na through Christ. At mayroon tinatawag na with Christ. Remember that, sabi nga lagi niya sinasabi ni Pastora Sheila, grace is not a subject. Grace is not a doctrine. Grace is a person, and that is Jesus Christ. Kaya pag sinasabi niyong by grace, it's by the Lord Jesus Christ. Is that clear and loud? Amen. Sabi mo ulit sa katabi mo, sagot ka naman. Okay, so makikita natin sa Bible yan. So, by Christ, kailangan natin dyan ang enlightenment. Maintindihan ho natin kasi ito yung pundasyon. Pag sinabing enlightenment, maintindihan ho natin, mag-grasp ho natin. Kasi kapag hindi ho nakuha natin ang pundasyon, mahihirapan tayo sa mga susunod. So in Christ, yan po ang tinatawag natin na empowerment. Sabi nga ninyo, empowerment. Empowerment. So mahalaga na mayroon tayong empowerment at pagkatapos po niyan ay enforcement. Sabi mo nga, enforcement. Enforcement. So hindi ka lang na-empower, hindi lang yung kinargahan ka. Parang ganito lang, ang isang sasakyan, ginasolinahan ka, hindi para mapuno lang o ma-full tank. The purpose of it, para tumakbo ka. So ang purpose why God empowered us, ay para tayo ma-enforce, para tayo gumalaw at kumilos. Maliwanag ba mga kapatid? Amen. Pagkatapos po ng enforcement, ang tawag ko dyan ay enablement with Christ. You can do nothing without Christ. So dahan-dahan tayo kasi para po natin makuha. Alam ko, marami na tayo naintindihan pero kailangan po natin ito mag-grasp. Okay, ang tawag natin dyan, okay, next kapatid. So enlightened by grace. Lagi natin tandaan, enlightened by grace, empowered in grace, enforced through grace, and enabled with grace. Magkakaiba yan, mga kapatid. Start natin. Sige, kapatid. Pag sinasabing enlightenment by grace, we are talking about salvation. Sabi nga ninyo ulit, salvation. Okay, kasi pag sinasabing kailangan natin makuha. Then pagdating sa empowerment, we are talking about self-image. Sabi mo nga, self-image. Pasensya kayo kung medyo nadudulas ako kasi Bisaya mo ako. So pagkatapos mo maintindihan ang grasya, ang kasunod mong aalamin, sino ka ngayon? Sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Are you following? Pagkatapos mo ng self-image, then the Lord will strengthen us. So kakargahan ka ngayon ng Diyos. Bibigyan ka ngayon ng kakayanan. Bibigyan ka ngayon ng Diyos ng talento. At pagkatapos po ng strength, siyempre, ang labas niyan, service. Sabi mo nga ulit, service. So, susundan niyo po yung 4 na S. So, ngayon, pag pinag-usapan ng salvation, sige, next, we are talking it, answer the question, what? Dinidefine yung grasya. So, sasagutin natin yung what. Then, pag sinasabing self-image, is answer the question, who? Who you are. Sino tayo pagdating sa Panginoon? Pag naranasan natin ang grasya, then pagdating ng strength, it answer the question, when? Kailan ka nagiging matatag? Kailan ka gagamitin ng Diyos? The moment the Lord empowered you. Amen? Amen.
Ay naku mga kapatid. Sabi mo, I like that. Okay, then pagkatapos po niyan, enable with grace, it answer the question to whom. Kanino tayo maglilingkod? Saan tayo maglilingkod? So, kailangan makuha mo natin. Maliwanag ba mga kapatid? Sabihin niyo lang po kung medyo mabilis kasi wala na akong ganong oras. So, makinig po kayo ng maigi. Amen. Ito po, bago po ako magpatuloy, ito ang problema sa maraming Kristiyano. Alam niyo po kung bakit maraming Kristiyano ang hindi lumalago? Huwag kayong magagalit sa akin. Number one, walang Biblia. Laging nakanganga. Ano lang, at sasabihin na, bakit wala kang Bible? By grace. Ay naku mga kapatid, anong Bible? Puro by grace. Hindi nagtitik note. Pag sinagot mo, bakit hindi ka nagtitik note? By grace. Sabi mo nga sa katabi mo, yan ang problema sa'yo. Itong ating inaaral, kasi we are now in a study in the Word of God. So yan ang problema, kailangan we always bring the Bible. Sa church namin, we discourage bring the cellphone. Even though nagsiselfone kasi may PowerPoint. So we discourage kasi hindi naman pwede na itataas mo, this is my cellphone. I am what my cellphone I am, says I am. So Bible talaga. Maganda meron ka ng cellphone, pero maganda meron tayong Biblia. Bakit? Kasi doon ka nakakapag-take note eh. Kaya kita mo mga dating dan, ang gagaling sa Bible, ang mga born again lang ang aywan ko. Bakit? Kasi ang mga dating dan, pag nag-aaral at nagturo Soriano, saliksik yung mga tao. Kayo, sabi mo nga sa katabi mo, ikaw. Anong ginagawa natin? Pag-ingin lang tamad. Ay nako, mga kapatid, paano tayo